Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Tulad po ng talinhaga ng ubasan at mga magsasaka, ang talinhagang ito ay ipinatungkol ng Panginoong Kristo sa mga lider o sa mga namiminuno sa Israel upang ipakita ang kanilang pagiging masuwayin o malabagin sa mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtatakwil nila sa mga isinugo ng Diyos sa kanila. Partikular kay Juan Bautista sa panahon niya at sa Panginoong Hesukristo mismo. Dumako tayo sa unang bilang. Ano ang isinasaad sa talinhaga ng Panginoong Kristo tungkol sa dalawang anak? Basahin po natin ang sagot. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka doon." Pinag-isip ng Panginoong Kristo ang mga lider o ang mga namiminuno sa bayang Israel sa talinhagang ito na sinalita niya sa kanila. Sa kasunod na bilang, paano tinugon ng panganay na anak ang utos ng kanyang ama na pumaroon at magtrabaho sa kanyang ubasan? Sumagot siya, "Ayaw ko." Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Dumako tayo sa kasunod na bilang. Ano ang ginawa ng ama ng nakatatanda niyang anak? Ay tumangging pumaroon at magtrabaho sa kanyang ubasan. Ang sagot, lumapit ang ama sa ikalawa niyang anak at sinabi ring, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka doon." Sa kasunod na bilang, ano ang isinagot ng ikalawang anak sa iniutos ng kanyang ama na pumaroon at magtrabaho sa kanyang ubasan? Basahin po natin ang sagot, mga kapatid. At tumugon ito, "Opo, pupunta ako." Ngunit hindi naman siya pumunta sa ubasan. Sa kasunod na bilang, ano ang itinanong ng Panginoong Kristo sa mga pangulong saserdote at sa mga lider o sa mga namumuno sa Israel pagkatapos niyang salitain sa kanila ang talinhagang ito? Ang sagot, sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng Ama? Sa kasunod na bilang, ano ang itinugon ng mga pangulong saserdote at ng mga lider ng Israel sa tanong na ito ng Panginoong Kristo sa kanila? Ang sagot, ang nakatatanda po, sagot nila. Sa ikapitong bilang, ano ang sinabi ng Panginoong Kristo pagkatapos niyang marinig ang sagot nila? Basahin natin ang tugon o ang sagot. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tinitiyak ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pa sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos." Sa ikawalong bilang, ano pa ang sinabi ng Panginoong Kristo sa mga pangulong saserdote at sa mga lider ng Israel? Ang sagot, dumating sa inyo si Juan Bautista upang ipakita ang daan ng katuwiran. Gayunmay hindi kayo naniwala sa kanya. Subalit, naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang
masasamang babae. At kahit nakita ninyo ito, ay hindi pa rin kayo nagsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin naniwala sa Kanya. Mga kapatid, nang salitain ng Panginoong Kristo ang talinhagang patungkol sa dalawang anak at nang ipahayag niya sa mga namiminuno sa bayan ang hindi nila pagtanggap o paniniwala kay Juan Bautista nang siya'y mangaral ng ukol sa pagsisisi, ay sinabi niya na ang mga maniningil ng buwis at ang mga masasamang babae ay sumampalataya kay Juan at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tumigil sila sa paggawa ng kasalanan. Sa paraang ang mga maniningil ng buwis ay tumigil sa paniningil ng buwis sa mga tao upang makapagnakaw ng salapi. At ang mga masasamang babae naman ay tumigil sa masasama nilang ginagawa. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo na ang mga taong ito ay mga uuna pa sa pagpasok sa kaharian ng langit kaysa mga namiminuno sa bayan. Sapagkat sila, yung mga leader na yun, ay hindi sumampalataya kay Juan Bautista at hindi nangagsisi. Tinawag ng Panginoong Kristo ang mga pinuno ng Israel na mga makasalanan sapagkat hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan na gaya ng ginawa ng mga maniningil ng buwis at ng mga masasamang babae. Sa aklat ni Mateo, sa Kapitulo 23, tinawag ng Panginoong Kristo ang mga leader ng Israel na mga ipokrito o mga mapagpaimbabaw sapagkat hindi nila ginagawa o ibinubuhay ang kanilang ipinangangaral. Itinuturo lang nila ang mga kautusan, subalit sila mismo ang lumalabag sa mga ito. Sila ang binabanggit sa talinhaga na anak na nagsasabing, "Opo, paroroon ako," pero hindi naman pumaroon. Katumbas ng hindi sinunod sa ipinag-utos ng kanyang ama. Ipinauunawa ng Panginoong Kristo sa kanila na ang paghahangad nila na makasunod sa mga kautusan ng Diyos ay hindi sapat sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Ang mismong pagsunod ang may kabuluhan at hindi paghahangad lamang na makasunod. Ang mga nakasunod o tumupad lamang ang gumawa o nakatupad ng kalooban ng Ama. Tulad ng sinabi ng Panginoong Kristo, nakasulat sa Biblia, ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang pagsunod at hindi pagsunod ay nakabatay sa aksyon o gawa ng tao. Sinalita ng Panginoong Kristo ang talinhagang ito upang ipakitang mas mahalaga ang pagsunod kaysa paghahangad o pagbabalak lang na sumunod. Ang pananalig o pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Kristo at sa kanyang mga salita o sa kautusan na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ay totoong mahalaga. Subalit ang lalong mahalaga ay ang lubos na pagpapasakop o pagsunod sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, huwag tayong lalabag o susuway sa alinmang mga utos ng Diyos.
ang pagsunod o pagganap natin sa lahat ng mga utos ng Diyos ay magpapabanal sa atin sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, yan ang ating leksyon at bago tayo manalangin, basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang talinhaga tungkol sa dalawang anak. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Nawa ang aming ginagawang mga pagsamba patuloy na nagdudulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Tinanggap namin ang iyong mga salita. Ama, loobin mo lahat ng iyong aral ay aming masunod sa ikababanal ng bawat isa sa amin. Turuan mo kaming lahat, lalo na ang mga kabataan, na laging magpahalaga sa iyong mga kautusan, maging tapat sa iyo sa lahat ng panahon ng aming buhay. Tulungan mo po ang sambahayan ng iyong mga anak. Pagharian kaming lagi ng iyong kalooban. Amang Diyos, ang aming pananampalataya. Patatagin mo sa araw-araw ang aming pag-asa. Nawa po manatiling matatag. Anuman ang dumating na mga pagsubok, huwag kaming makabitiw, kundi patuloy ka naming paglingkuran. Purihin ang iyong pangalan. Panginoong Hesus, lagi mo sana kaming tulungan, lalo na sa aming mga pananalangin. Mamalaging ipinamamagitan mo kami, matanggap namin ang aming mga pakiusap. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, sumasampalataya kami. Biyaya ang aming natanggap pagka kami sumasamba sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Tinanggap namin ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.